Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po yung araw ng Martes, ikalawang araw sa buwan ng Abril 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Attorney Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. Ayan. Good morning. Good morning, Attorney G. At sa lahat magandang na umaga mga kasambahay. sumusubaybay. Yun. Oy mga kasambahay, doon po sa muli, doon sa lahat ng mga graduating batch ng 2019, congratulations sa inyong mga Yes. magulang, sa inyong mga guro, sa lahat ng mga administrador ng mga paaralan, congratulations sa bagong batch. Yes. At ang aking pagkakaalam siguro ang gumagraduate ngayon, mga 3 milyon yan Naku, ang Hindi, dami. kaya nga ako mga kasabay, inuna kong talakayin yan, yung issue na yan, sapagkat alam niyo dito sa ating bansa, siyempre lagi naman nating sinasabi na kung merong ipinamamalang mga magulang, may iwan ano man ang iyong estado sa buhay, mahirap ka man o mayaman, ay yung pag-aaral, yung edukasyon. Di ba? At sinasabi nila na kung meron lang daw na great equalizer dito sa ating bansa ay yung ikaw ay nakapag-aral o yung edukasyon na kung sakasakali naandyan yung oportunidad na ikaw ay umasenso. Di ba? Kaya lang mga kasambahay, sa kasalukuyan, medyo yung ganyang klaseng mga paniniwala ay parang nasusubukan sapagkat sa sobrang dami kasi nang gumagraduate sa bawat taon na lamang. Di ba? Ay ang problema naman po, kulang naman yung oportunidad ng ng trabaho dito sa ating bansa. Madaming ang ikaw ngayon nakapag-aral. Opo. Minsan pa nga graduate ka with honor. Opo. Pagkatapos mga kasambahay, ikaw naman walang oportunidad, walang mag-hire sa'yo, walang trabaho. So anong tendency mo? Either tatanggap ka na lang ng trabaho na hindi katumbas ng iyong pinag-aralan, o kaya wala kang trabaho, unemployed, o kung hindi naman mag-a-abroad ka na lang, baka sakaling naandoon yung greener pasture. Usually, Attorney G, nagkakaroon doon ng tinatawag na underemployment. O kaya naman, siguro po dapat i-assess din ano ba yung mga needs ng mga employers ngayon. Kasi baka po hindi match doon sa tinapos nung isang estudyante. Sana nga po ang ating pamahalaan ay makapagawa ng isang konkretong polisiya at plano patungkol sa bawat taon na lang na problema ng dami ng mga gumagraduate. At sana rin magkaroon din ng parang coordination yung mga paaralan at saka itong gobyerno. Yes. At lalo-lalo na rin yung mga guro at saka yung mga magulang. Kasi nga yung pagpili din ng mga kabataan nung mga kukuhanin nilang mga kurso. Yes, tama po yan. Di ba kasi, halimbawa, kinakailangan kasi yung kursong kinukuha, hindi pa dahil sikat lang yan. Hindi dahil yan lang yung nakasanayan na medyo kilalang Or kurso. kung halimbawa nangyari sa atin kung ang tatay ay doktor, gusto doktor din, abogado din. Kinakailangan po, imamatch natin ano ba ang pangailangan ng industriya sa kasalukuyan. Yes, opo. Ano ba ang kakulangan dito sa ating bansa ngayon ng mga kaalaman, mga skill. Kasi kung wala pong match na ganyan, magkakaroon talaga ng mismatch and therefore makakapag-produce po tayo ng mga graduate na sa bandang huli po ay wala rin patutunguhan kahit mataas ang kanilang natapos Yes sapagkat wala silang makuhang trabaho, wala pong opportunity. Di ba? We are a nation without opportunities. Yan po ang malaking problema. At ang nangangahulugan lamang na ang oportunidad ay nasa ibang bansa. Kaya naman, brain drain ang mangyayari Yes, sa atin. opo. Napakadaming talento, magagaling, pagkatapos aalis ng ating bansa. Wala naman po dito, hindi napapakinabangan din. Pag-aaralin natin, yung iba pa nga dyan, siyempre, lalo sa public school, libre na ang pag-aaral. Yes. Di ba? Pagkatapos, aalis ng ating bansa para doon na lang magamit ang kanilang kaalaman. Isipin nyo, pinagbuti natin dito, pinag-aral natin dito, binigyan ng kaalaman ang makikinabang ibang bansa. Kaya nga po, doon po sa mga papasok ngayon, sa darating na pasukan na naman. Opo. Di ba? Sa darating na semestre na naman. Sana po mapag-iisipan nung ating mga mag-aaral, doon sa mga magulang din, tulungan niyo rin po yung inyong mga anak, na makapamili ng tamang kurso, hindi lamang doon sa kung ano yung nararapat na kailangan ng ating Opo. bansa, ano rin yung kakayanan ng bata. Yes, yung tinatawag na skill set, Attorney G. At Kasi kung ano yung magkakaiba kagustuhan naman. ng bata. Kinakailangan i-match mo yun Hindi pa pwedeng ipapasok mo yung isang kurso na ayaw naman niya talaga. Hindi naman niya talaga paborito yun, hindi naman niya gusto. O kaya yung kursong talaga namang wala nang pumapansin. Pwedeng ma-abolish yun. O kaya talagang hindi naman po siya masyado nag-excel sa math. Gusto mo mag-engineering. Mag-engineering. Opo. Bandang huli po, magiging failure yung bata. Pagkatapos, dyan din nyo rin po, magkakaroon ng sisihan. At siyempre, siguro nga, ito rin yung tamang panahon na
re-examine natin yung tinatawag na K-12 program. Talaga bang yan ay napaka-epektibo? Sapagkat ang purpose talaga ng K-12 program, lalo-lalo na sa mga kabataan, lalo yung mga pamilya na wala namang pampaaral, ay mabigyan sila ng pagkakataon na kung sakali hindi muna sila pupunta sa kolehiyo, o kung sakaling ayaw na nilang magkolehiyo, ay pwede silang ma-employ. Ready na po. Opo. May kaalaman na sila. Dahil yung K-12 program, yung dagdag na 2 taon Opo. sa ating basic education, ay ang hope natin dyan, pag sila'y nakatapos, meron na silang kaalaman, certain skills na pwede nilang gamitin na pang buhay nila sa kanilang Yes sarili po. para magkaroon sila ng trabaho. Saka ang understanding ko po, Attorney G, yung dinagdag na 2 years, meron na yung initial assessment kung ano ba yung inclination ng estudyante para kung ano yung kukunin niyang mga kurso in between the 2 years, related na sa kung ano yung gusto niya. Correct. Kaya po, tayo lang po, sana lang din magkaroon ng re-examination sapagkat sa bandang huli, baka po maya-maya nakakapag-produce tayo ng mga graduates, nakakapag-produce tayo ng mga kabataan na wala rin patutunguhan. Wala rin sa bandang huli, sila ay nandiyan na sa bahay, tambay-tambay lang. Di ba? At May diploma nga po, nagiging pero unproductive din. Di ba? At dapat nating tatandaan din, kung ako din lang naman ang masusunod, ay magandang nagko-concentrate din tayo sa mga kursong patungkol halimbawa sa agrikultura. Di ba? Hindi lamang sa IT, sa agrikultura. Sa kasalukuyan po mga kasambahay, ang ating agricultural sector na ipinagmamalaki pa naman natin na tayo agricultural economy pa rin naman. Sa kasalukuyan po, wala na po, graduate na ang mga farmer na tumatanda na at wala nang mga sumusunod na salinlahi na Wala na pong gustong maging farmer. Maging farmer. Di ba? Alam nyo, sa bandang huli po, ay napakayaman ang ating pong lupain dito sa ating bansa. At pagkatapos, i-convert mo lang sa subdivision. I-convert mo lang into an industrial area. Di ba? Na pinapayagan naman minsan ng ating mga nasa pamahalaan. Paano na po yung tinatawag nating food security sa mga darating na panahon? Hindi ba paano na po yung saan nating hindi naman pwedeng laging import ka lang ng import ng bigas. Hindi ba paano kung ayaw na magpa-import? Kailangan masusustain natin Paano kung nag-restrict na mismo yung pinanggagalingan ng importasyon natin katulad halimbawa ng Vietnam at saka Thailand? Alam mo ba dyan sa kanila po pinag-uusapan natin ng Vietnam at saka Thailand lang. Opo. Sa kanila kasi para makapag-produce ka ng 1 kilo ng bigas. Bigas po. Gagasto sila ng 6 na piso sa Vietnam. Sa Thailand naman 8 piso. Sa Pilipinas para makapag-produce ka ng 1 kilong bigas, gagastos ka ng 12 peso. Doble po sa Vietnam. Makikita mo ang discrepancy. Kaya naman kung ikaw magsasaka dito sa ating bansa, paano ka pa makakapag-produce tapos mag-i-import ngayon doon sa Rice Tarification Act? Mag-i-import, magbabayad lang ng 30% itong mga importer, paano makakapag-compete kahit pa ibenta na lamang ng importer yung kanyang in-import ng 6 na piso, ibenta na lang niya ng 8 hanggang 10 piso. Lugi Samantalang, lugi pa rin. Wala nang bibili ngayon ng mga produkto na lalong-lalo na ng bigas ng ating mga magsasaka na 12 pesos ang production cost. Di ba? So, kinakailangan sa aking palagay din, para lang din maka-attract ang ating agricultural sector ng mga mag-aaral pa, ng mga magiging interesado sa agriculture para sa tinatawag natin food security, kinakailangan maplano rin mabuti ng ating pamahalaan ng pribadong sektor yung mismong saan patutungo ang agriculture natin. Naku, mga kasambay, hindi pwede po nakadepende lagi tayo, lalo na't panlaman sa tiyan. Yung ating mga pagkain sa importation. Di ba paano makakapag-compete halimbawa yung sibuyas ng Pilipinas o yung mga kulay pula? Halimbawa sa sibuyas naman na galing sa China, talaga naman pagkamumura yung mga yun. Kasi may subsidy kasi ang pamahalaan nila. Di ba? So, ang hirap po mag-compete Iyon. So, sa bandang huli mga kasabay, kinakailangan na maging komprehensibo yung pag-aaral natin at pag-approach natin diyan po sa issue ng agriculture. Yes. Isa pa mga kasambahay, siyempre dahil summer ngayon, 'di ba? Ito lang yung bansa na may summer kahit wala namang winter. Summer ngayon mga kasabay, dry season. Kaya po madami ngayon siyempre ang magbabaka-bakasyon. Pupunta na naman sa mga kilalang mga tourist destination sa ating bansa. Tama po yan. Maraming mag-beach. Ang tawag mo dyan ay domestic tourism. Kinakailangan naman
bago naman ma-enjoy ng mga turistang foreigner ang ating bansa, ay kinakailangan tayo naman. Kaya lang, ito'y isang pakiusap lamang na kung saan tayo pupunta, ay ayusin naman natin yung mga pinupuntahan natin. Hindi tapon dito, tapon doon. Clean as you go. Oo. Hindi yung katulad ng ginawa natin dati sa Boracay bago ito linisin na talaga namang cesspool na ang tawag ng ating Grabe. Pangulo dyan. Ngayon na napakalinis yan, sana po'y ma-maintain. Sana po'y maging maayos. Ha? Hindi natin ito dinudumihan. Dahil yan po'y hindi para sa atin lamang, yan ay for future generation. Saka po ano yan, Attorney G, joint effort ng government at ng individuals mismo. Kasi kahit naman anong effort ng government, pero tayo mismo, kalat ng kalat, hindi sumusunod sa patakaran, later on, babalik na naman tayo sa dati. Sa ating pong saligang batas, ginagarantya mismo ang balanced ecology and healthful ecology. Ang Yes. ibig sabihin, kinakailangan yung ating kalikasan ay ating pong pinapangalagaan dahil yan ay yaman ng isang bansa na hindi lamang para sa present na henerasyon kung hindi sa mga darating pang henerasyon. Kaya dapat po, lagi natin po, siyempre, ikaw ba na kami ni Marvin, lagi namin naaalala yan. Yung sabi ko sa'yo, pupunta ka sa may ilog. Opo. Pagkatapos ay manghuhuli ka ng mga dalag. Oo, pagkatapos iihaw-ihawin mo yan. Sa Singapore ba yan? Hindi. Hindi, Iba kami sa Singapore. Ah. Dito kay Dito Marvin lang lang po. ito, kay Marvin. Okay Oo. po. Tapos ikaw pupunta ka sa bukid. Opo. Oo, manghuhuli ka ng mga salagubang at saka salaginto. Oo, ayan po'y mamimiss ng lahat. Yung mga ganyang Kasi throwback. ako, Attorney G, taga Palawan ako. So, Di mo dun- na-experience yun? Na-experience Oo. po. Tsaka yung mga tsahin ko po doon naglalabas sa ilog. Oo, yung sa diba? ilog, Doon talagang, naglalaba. oo, tapos lalagay mo pa yung soft drinks mo sa tubig para lumamig. Tapos Yun ang magdadala lang po refrigerator. ng sinaing. Oo. Tapos may mga nilagang gulay. Ay, paano na po yung mga ganyang klaseng alaala kung hindi rin natin maipamamana sa ating pong mga kabataan sa kasalukuyan sapagkat wala na silang mga ganyang ilog na mapupuntahan. Natuyo na ang ilog, dumumi na ang ilog, at pagkatapos, wala nang mga palayan, wala na yung mga bukirin. Bakit? Na-convert na pinaglalagyan na ng Puro mga subdivision or na. Paano na nila may enjoy yung pangunguhan ng mga gagamba? Di ba? Ayan, ang ginagawa kay Attorney G, Oo. yung pinapatulog yung gagamba. Tapos maglalaro ka ng mga piko at saka luksong tinik. Wala na yung mga lugar kung saan mo magagawa yan. Ang sinasabi natin mga kasambahay, kinakailangan din, titingnan natin sa bawat komunidad, na mamimaintain natin yung kulturang Pilipino. Dahil pag ganitong summer, ito yung pagkakataon na nagkakaroon ng family gathering. Yes. Nagkakaroon ng family reunion. Binabalik-balikan yung mga nakaraan na dati, and therefore, yan yung maikikwento sa mga susunod pang salinlahi. Tama. Ang COMELEC, ipinagbabawal daw ang electronic billboard ads. Ayan. Ako kasi, Alam iba ko ang aking contention dyan eh. Iba ang aking paniniwala dyan, iba yung aking posisyon. Para sa akin po, hindi bawal sa kanilang regulasyon ang electronic billboard. Sa aking paniniwala, sa aking pagtingin sa kanilang regulasyon, mali rin kasi naman sila sapagkat hindi nila mismo nailagay yung specific provision tungkol sa electronic billboards. And therefore, dahil loophole yon, nakita yung paraan ng mga opportunity. kandidato. Loophole eh. Hindi mo dinefine. Hindi sinabing bawal ang electronic billboards. bagay. Walang specific na provision. Ako naman, sa isang banda, nasa kandidato na lang yan. Kung gugustuhin nilang, sundin nilang ang sinasabi ng COMELEC, natanggalin yung mga electronic Opo. billboards. Di ba? Hindi Marami naman- ako nakikita, Attorney G. Minsan naman kasi kahit may regulasyon, kung ayaw naman talagang sundin, hindi kasuhan na lang po. Di ba? Pero para po sa akin kasi, kinakailangan, pag may mga pinapatupad din tayo mga patakaran, panuntunan, maayos at walang loopholes. Para hindi naman nagkakaroon ng mga kadahilanan, yung mga kung sino-sino na, hindi, wala namang provision eh. Kaya pwede namang i-violate dahil Opo. hindi naman pinagbabawal talaga. Tama. Di ba? Tapos later on kakasuhan mo. Pagkatapos bigla naman madidismiss din ang kaso at sasabihin din na mas mataas na korte halimbawa. Wala kasi sa batas eh. Kaya pwedeng maisakatuparan talaga. 'Di ba? Yung sa electronic billboards, kasi naman 'yon, wala kasing wala kasing pagdudumi na gagawin hindi katulad ng mga poster. Opo. 'Di ba? Siyempre lang kinakailangan i-report ng mga nag-a-avail ng electronic billboards kung magkano ang ginastos nila. Pero Attorney G, yung electronic billboards, kailangan nandun pa rin sa size na allowed ng COMELEC or pwede po bang mas malaki? Kasi nga, pag binasa mo nga yung rules kasi, yung size kasi, yung 2x3 para sa posters eh. Kaya nga po Hindi naman kasi sinabi na yung electronic billboards ay 2x3 din eh. Yun yung sinasabi natin. Opo. Yun yung mga loopholes ng batas. Di ba?
pero hindi naman nangangahulugan may loophole nga, ay aabusuhin. Nasa bandang huli nga, nasa mga kandidato yan, at sa kahuli-hulihan, nasa mga botante, kung para piliin nila kung sino yung mga kandidato sa palagay nila ay marunong sumunod, at sa palagay nila yung mga kandidatong hindi nagba-violate ng rules. Kandidato pa lang, bina-violate na. Kaya how nga much po. more kapag ka nanalo na. Tama. Diba? I Yun. agree. Isa pang banda, isa lang nakita ko, mga kasambaya, alam nyo, yung madami tayo nakikita ngayon, mga kumakandidato, kasi hodang ito mga panukalang batas na kanilang isasagawa, ipapasa, ito yung mga panukalang batas na kanilang i-sponsor. Opo. Alam nyo, maganda po yung mga ganyan, yung mga saligang batas. Kaya alam po, sobrang dami na po ng batas sa ating bansa. Kami nga po mga abogado, hirap na po maka-update sa kung ano ang mga Kailangan recent mag-keep na up din batas. po kasi ang dami rin po. Oo, kaya po updates kami talaga. meron tinatawag na MCLE. Kami nag-aaral. Alam mo, ang pinakamaganda rin pakinggan natin ng mga kandidato, yung magsasabing, kinakailangan paigtingin natin ang pagpapatupad ng batas. Yun po ang Paano kulang na natin kulang eh. masisigurado na ang batas ay nai-implement ng tama. Opo. Di ba? Hindi yung gawa ka ng batas, create ka ng create na opisina, wala namang budget. Pagka walang budget, paano magiging efektibo yung opisina yan? Di ba? Yun yung sinasabi lang natin. Hindi na natin kailangan ng sobrang dami ng batas at alam ko madaming mag-a-agree dyan. Ang kailangan po natin ay maipatupad ng epektibo ang batas para naman kung ano yung intensyon ng batas na yan ay manaig. Yes. Hindi ba? Yun po yung dapat natin. Yun ang pakinggan nyo sa mga kandidato natin. Maliban doon sa mga pangako nilang babaguhin ng batas, gagawa ng batas, magpapasa ng panibagong batas. Sobrang dami na po ng batas. At siyempre mga kasambahay, ngayong araw na ito ay sasagutin namin naman ang inyong mga naiwang katanungan na ipinadala po ninyo sa amin. At para sa may mga nais pong idulog, ipadala lamang po inyong katanungan sa 0906-474-2994. Pakilagay po ang inyong pangalan. Ayan, o kaya ay tumawag sa 442-6257. Pwede rin kayong mag-comment sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang UNTV News and Rescue at Puntahang Legal. At siyempre mga kasambahay, dahil sa medyo natutuyo na ang aming mga lalamunan, magbabalik po Puntahang Legal. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Mga kasabay, bago tayo dumako sa inyong mga katanungan, doon po sa, siyempre ngayon, nagkakaroon ng issue Opo. sa LTO, patungkol nga dyan sa yung bang pagkalalaking gustong ilagay ng Kaya nga po. mga CarPlay, mga Ang dami na motor pong memes plates. niyan sa social media. Ganun ba yun? Opo. Oo, anong mga Pinagtatawanan nga po kasi ang laki. Tapos, papaano daw gagawin ng mga motorista yun? Kasi nga baka maka-injure pa sa kanila eh. Opo. Saka depende siguro sa klase ng ilalagay mo doon. Hindi pwedeng lata yun. Baka bigla na lang mapawid ng hangin yun makasugat pa. O siguro yung para may pagka-plastic ang dating. Ang problema naman, pagka maka-plastic naman, baka naman madali masira. Opo. Oo, at saka syempre kung gano'ng kalaki, baka maka-istorbo. Gaano ba kalaki, Attorney G? Ang gusto. Parang kasing laki din lang naman nung sasakyan, sa kotse o jeep na plate number. Mukhang doon ilalagay yan sa harapan Opo. ng motor. Bakit baka kayo takot na malagyan ng ano? Bakit nga? Oo. Bakit nga Hindi ba kasi kayo takot? makakasingit, Attorney G. Ganon. Makwento ko lang, Attorney G. Oo. Nung nakaraang araw habang nasa daan kami, nakita ko ang isang motorista may dalang washing machine Ganon. sa likod. Washing machine nga, kumakasa sa likod eh. Tapos singit plate na number singit. pa. Ako yung kinakabahan para sa kanya kasi syempre ang hirap mag-balance. Tapos Oo. isang buong washing machine yung nasa likod niya. Hindi ko, Alam mo ng mga Pilipino di ba? Pero ibig ko sabihin, yung plate na malaki sa harap, Opo. pero hindi daw pala dapat sa likod. At saka dapat colored plate yun. Di ba? Colored plate dapat yun. Bigyan po natin ng chance kasi naman po yan naging batas Opo. na. Sana kung yung gusto nyo talagang i-oppose pala yan, dapat nung pinapanukala pa lang, nag-oppose na kayo. Naging batas na po so wala na pong choice ang ating ehekutibo kung hindi po ipatupad ang batas na yun yung sinasabi natin. Hindi kasi pwedeng minsan gawa ng batas, yun namang mga mamamayan pinapabayaan lang na gawin yung batas, pag naandyan na, tsaka i-oppose. Tsaka ka ngayon papalag at magre-reklamo. Batas na nga Opo, I'm pretty sure, Attorney G, meron naman yung consultation with the stakeholders. Oo, nagkaroon ng public hearings yan Opo, so dapat na discuss na po yung mga ganyang concerns. At saka siyempre nga po, para lang din mapigilan yung mga, ang dami kasi mga nangyayaring mga krimen, lalo na Opo. yung riding in tandem, na ginagamit nga yung mga motor-motor. Opo. Oo, siguro yan din ang isa sa mga purposes para lang mapigilan yung mga ganyang klaseng krimen. At saka, Attorney G, hindi lang yun, ang daming aksidente. Sa motor? Dahil, opo. Akala kasi minsan din ng mga nagmumotor na napapansin sila.
Yung Opo. mga blank side kasi yun eh. Pag Opo. akala napapansin sila kaagad. At tapos, yun, laging sila ang... Lagi. Yung UNTV News and Rescue, di ba? Yung tulong muna bago ang balita. Opo. Ang kalimitang nare-rescue natin, natutulungan, ay yung mga kalimitang biktima Yan na nga ng po. aksidente sa kalsada ng mga nakamotor. Mhm. Either magkaangkas sila, babae at lalaki, o either mag-isa lang, Opo. na minsan, napaka-unfortunate, Yes. pero nangyayari po yun. Kung ano po yung makakapagpaliit ng mga insidente ng aksidente, maganda naman pong pagbigyan natin. Opo. Katulad ng bagong batas na yan. Kung hindi naman po magiging maganda yan, ang dali naman pong i-amend dyan eh. Ang dali naman pong ibaliwala muli yan ng panibagong batas, pero mas maganda, naandyan na po yan, itry na rin po natin. Ito mula kay Mark ng Cavite, Attorney M. Ayan, ano po ang karapatan ng pinsan ko na pinatiran ng namatay kong lola sa lupa namin? Naghahabol po siya at ayaw po niyang umalis sa lupa naming magkakapatid. Okay, kasi una nga, minsan kasi may mga ganun pinatira mo, Opo. parang meron na rin siyang may sense of ownership Opo, doon yes. sa lupa na yan o doon sa bahay Lalo na yan. na pag magkakamag-anak po, Attorney G, nagkakasamaan ng loob pag paalis. May mga bagay po kayong hindi kasi nahalagay sa inyong napaka-iksing text na yan. Opo. Sapagkat may mga katanungan katulad ng halimbawa, kanino po ba nakapangalan yung lupa na yan o yung bahay na yan? Mukhang bahay yan kasi doon nakatira Opo. eh. Di ba doon nakatirik yung bahay? Kanino po ba nakapangalan yan? Number 1. Number 2, sigurado po ba tayo, hindi nyo po na-text sa amin, na yung inyo pong lola ay walang iniwanan na last will and testament. Baka maya-maya po meron po siyang naiwanan. Pinanghawakan naman pala. Na pinanghahawakan po na kasulatan na nagsasabing itong ari-arian ito ay aking ipinamamana sa napakabuti kong apo. Oo, na nag-alaga sa akin. Oo, apo, na pinsan ng mga ito. Di ba? Titingnan po natin yan. Dahil baka pagka po nagkaganon, medyo yung karapatan po natin hindi na po ganun kabigat kumpara doon sa walang naiwan ng inyong Magbabago inyong po lola. kasi, depende kung ano po yung mga facts natin. At saka sabi niyo po, lola niyo po ito, nangangahulugan po, meron po mga magulang Anak. kayo. Opo. At yung po mga magulang, baka po may mga tiyuhin pa po kayo, yun po ang direct na magmamana sa ari-arian na yan, at hindi po kayo. Maliban na lang kung halimbawa po ang inyong magulang mismo ay wala na, and therefore yung kayo po ay magmamana base sa representasyon nyo doon sa pagmamana dapat ng mga magulang nyo. Right of representation. Oo, so hindi po kaagad dapat yung ngayon po kung ayaw yan naman po yung maliwanag halimbawa na kayo pala talaga ang tagapagmana, hindi pa po rin po sa inyo yung lupang yan. Sapagkat kung hindi niya pa po yan napapalipat sa inyo, hindi niyo pa napaghahati-hati, di po yan nakapangalan pa rin sa inyong lola sa kasalukuyan. Opo. And therefore, talaga magmamatigas yung isa, ba't ako aalis? Hindi mo kayo may-ari. Hindi ba? Pakitaan nyo nga ako ng ebidensyang kayo may-ari nito. Tama. Oo. Wala pa rin namang paglilipat po. Kaya dapat ang unahin po munang gawin, yung mga magmamana talaga, kayo-kayo, ay mag-issue po ng tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Among yourselves, isesettle nyo po yung natitirang ari-arian o yung naiwang ari-arian ng inyong lola to the exclusion of any other. Di ba? Kaya susundin po yung sa batas kung sino talaga yung automatic na may tinatawag na legitimate Legit. at yung medyo excluded dahil sa merong automatic na pababa po muna yan, bababa muna. Pagkatapos pag walang magmamana sa pababa, tsaka po siya pupunta sa taas, tapos po sa gilid. Ibig sabihin, pag wala magmamalang anak, pupunta po sa mga magulang. Pag wala mga magulang, Mga tsaka sa kapatid. mga kapatid. Yun po ang maliwanag. Sana po maliwanag ma-text nyo pa sa amin. Yung mga detalye Yung po. mga detalye base sa mga katanungan na naisabi ko po kanina. Ayan. Mula kay Ving Razon. Ayan, good morning po. Itatanong ko po kung legal ko na po bang gamitin ang maiden name ko sa legal papers. 41 years na po kaming hiwalay ng asawa ko at may iba na po siyang pamilya at marami na ring apo. Hindi na po ako nag-asawa. Ayan. At dahil siya ay si Ving Razon, binabati ko muna si Kuya Daniel Razon, si Nina Domingo at siyempre si Tita Ruth Soriano. Opo. Ay nako sa ating pong sa Civil Code of the Philippines, lalo-lalo na po sa tinatawag na Family Code Opo. of the Philippines, ang isa pong misis, ang isang ginang, ang isang babae na may asawa ay hindi naman pong obligadong gumamit ng family name ng kanyang asawa. Yes, opo. Kahit pa sila ay kasal pa, Opo, valid pa ang existing yung kasal, marriage, nandiyan opo. pa sila, hindi naman po obligadong gamitin po yung
yung family name Opo. ng asawa niya. So hanggang kahit po mag-asawa pa kayo, lalong-lalo na po ngayon na kayo pala matagal nang magkahiwalay, pwede niyo pong gamitin ang inyo pong maiden name. Minsan lang kasi, sa biglang pagbabago noong ginagamit mong family name, Opo. gagamit mo bigla yung maiden name mo, nagkakaproblema dahil madami ka ng dokumento. Yung records po kasi. Madami ng records kasi ang nakasunod na doon sa family name ng asawa mo. Although, syempre, sigurado naman, kung ang middle initial mo ay S, halimbawa Sandoval, S, tapos gumamit ka ng family name ng asawa mo, Opo. at least kita naman yung S doon. Opo. Di ba? Kaya lang, madami kasi mga i-correct na records. Pero pwede po bilang kasagutan, Sir, Ma'am Ving, doon sa inyong katanungan, pwede nyo pong gamitin kahit noon pa. Kahit sa simula pa ang inyong pong maiden name at hindi gamitin ang family name ng inyong asawa. Mula naman kay Texter 7423. Good morning po. May minana po kaming lupa sa magulang namin na may deed of sale year 1968 pa. Hindi po namin alam na may nagbenta nito na ibang tao at napatituluhan niya. Ngayon po, pinapaalis kami ng nakabili ng titulo. Ano po ang gagawin namin? Ayan. So, nangangahulugan, base sa inyong naiksiri na text, 7423, na ito pong lupang ito ay mukhang nabenta ng inyong mga magulang 1968. Yes. May deed of sale Opo. okay. Siyempre po, kung ako yung nakabili niyan, ang isang paraan para maprotektahan naman ang aking pong karapatan at saka interest sa lupang yan, ay papa-transfer ko Opo. ang registration o kaya patitutuluhan ko kung Opo. hindi pa yan titulado. And therefore, nangangahulugan po na yung may-ari na ngayon ay yung mismong Pinagbentahan po. Kaya po kinakailangan mag-imbestiga pa kayo na mas malalim, magtataka ka, bakit mula noong 1968 na allegedly nabili yung lupa, Opo. mukhang ngayon lang, kung ngayon po 2019, sabihin na natin 2019, Opo. ngayon lang ini-insist ng may-ari kuno na kanila yan at pinapaalis kayo. Opo. From the span of 1968 to 2019, mahina ako sa math. Ano ba yung difference nun? 68. Matagal. Oo, More mahigit than- 30 taon. Opo, Di ba? Mahigit definitely. 30 taon, 40 taon. 40 alam niyo po, sa batas kapag ka 30 taon nyo ng yung lupa ay wala pong nagkakamkam na iba, o wala nagmamay-ari na iba, o wala nag-i-insist na may karapatan, ay pwede niyo po makuha yung karapatan sa lupang yan. So nagtataka lang ako, bakit bigla na lang may sumulpot ngayon na nagsasabing kanya yung lupa, from 1968, mukhang lumalabas na andyan kayo sa lupang yan. Opo. Diyan kayo nakatira at wala Tapos ngayon po nagpapaalis sa inyo. pinapaalis na. Parang ganun po. Medyo imbestigahan niyo pong mabuti yan dahil mukhang kaduda-duda po yung pong validity noong isang dokumento na yan na bigla na lang lumabas at nagsumulpot dyan. At tingnan niyo po mabuti. Dahil kung ako yung may-ari, hindi ko na paabutin ng 40 taon bago kita paalisin. Di ba? Baka pwede pong i-check sa Register of Deeds din, yung pinapakita. Papuntahan niyo po yung Register of Deeds, patingnan niyo po yung mismong records ng lupang yan. Opo. Tingnan niyo po kung kailan talaga pumasok yung deed of sale na yan. Yes, opo. Patingnan niyo po mabuti. Kung talaga bang napalipat yan. Yes. Kasi baka maya-maya, ngayon lang pala biglang sumulpot. Ay medyo paghihinalaan niyo po yung validity ng isang dokumento na yan. Baka maya-maya, fake or falsified document po yan. Di ba? Baka maya-maya, na-forge yung signature, halimbawa ng inyong mga magulang. Yan naman po ay mga haka-haka lamang na kinakailangan po inyo pong imbestigahang mabuti. Di ba? Hindi ko sinasabi wag kaagad kayong umalis. Ang sinasabi natin, bakit kaya alis kung yung mismong pagmamay-ari at ebidensya ng pagmamay-ari na nagke-claim na siya ay may-ari ay kaduda-duda. Tama. Di ba? Ang tagal yung naandyan, walang gumugulo. After 40 All of years, a sudden. biglang may gumulo. Para pong hindi ka panipaniwala po yon. Ano po, mas maganda, may imbestigahan po muna natin mabuti. Well, in the meantime, huwag po muna kayong aalis. Kasi pag umalis na po kayo dyan, mahihirapan na kayong basta makabalik. Tama. Ayan, mula naman kay Sineta ng Occidental Mindoro. Good AM po. Ang kapatid ko po ay babae, pero ang nakalagay sa birth certificate niya ay male o lalaki. Lumapit po siya sa local registrar. Hinihingan po siya ng 10,000 pesos para daw sa publication. Hindi po ba napakalaki naman po noon? Paano po ang dapat gawin? Alam niyo po, ang problem natin dito, ganito po ha. Ito po. Naging guest po namin yung taga Philippine Statistics Authority. Na itanong din po natin yan. Pero ito po kasi sa ating present na batas. Pagka po ang
ang mali sa birth certificate ay mga minor corrections lang. Ibig sabihin, typographical error. Ha? Halimbawa, ang pangalan ni George sa halip na G, naging J, ayan ay pwedeng administrative correction of entry lamang. In which case, ang mga babayaran mo lang dyan, mga 800 pesos. Ha? 800 pesos na yung mismong guest natin na assistant secretary. Assistant tagal. secretary, Opo. inaabot siya ng 6 na buwan. Kaya Ng nga assistant secretary na yon. So, pero more or less, dyan lang po kayo pupunta sa civil registrar. May form po kayong pipilapan dyan para po makorek at may babayaran po kayo mga 800 pesos at pagkatapos po, yun po ay mga naghihintay, sabi nga, mga 5 to 6 months. Opo. Tapos pagka nag-grant na yun, i-issuehan po kayo ng corrected birth certificate. Yes. Okay po yun. Pero kapag po ang mga pinag-uusapan ay mga major correction, halimbawa po, ang pangalan mo ay Jong, biglang naging Maria, medyo iba na po yun. Iba po yung Layo. Jong sa Maria. Opo. Iba po yun. So, ang ibig sabihin noon, pagka ganung correction, hindi na po yan administrative correction of entry. Okay? Kailangan sa korte na po, Attorney Jean. Ganyan din po ang ang patungkol sa iyong pong sex. Sa iyong anong tawag mo doon? Sa sex? Kasarian. Kasarian sa Tagalog. Pag ang kasarian po, ang pababago nyo po, yan po ay hindi pwedeng administrative correction kahit na from F to M, from M to F, from male to female, from female to male. Sapagkat yan po ay isang major na datos doon sa mismong birth certificate nyo. Kinakailangan pong pupunta kayo sa korte mismo para ipabago yung mismong Entry po. entry kasi baka maya-maya yung iba madaming mga ganun di ba nagpapa-sex change. Dahil sa sex change bigla na lang pababago, hindi naman talaga pala nagkaroon ng pagkakamali lang. Dahil sa nagbago sa sarili niya. Gusto niyo talagang palitan. May mga kaya po ito korte talaga. Yung pong sinisingil sa inyo na 10,000, baka po yun ay 10,000 para sa korte. Kaya lang kung naniningil ang civil registrar para po hindi tumutugma dahil po dapat may formal na petisyon na ipa-file sa korte na ang tawag ay Petition for Correction of Entry in the Civil Registry. Dapat po ay ipapalyan sa korte at tama po, meron pong publication. Ang korte na iuutos. Kayo po ang magpapapublish niyan. Yung mismong correction na yan, baka po kasi may gusto mag-oppose. Ay hindi, lalaki talaga yan. Alam namin yan. Hindi, baldo talaga ang pangalan niyan. Hindi ba? So, Matter of public interest po matter of public interest, kaya nga po kahit minsan ng Solicitor General o ang Piskalya Tama. ay nag-e-enter at nag-i-interfere or intervene para maprotektahan ang interest po ng ating pong publiko. Kaya po yung sinisingil sa inyo, mukhang hindi po dapat sa civil registrar. At mukha pong hindi kayo dapat sa civil registrar lumapit kung ang pinapabago nyo ay kasarian. Dapat po sa korte talaga tayo at magpapal tayo ng formal na petisyon. Ngayon, may nabanggit kasi ang Philippine Statistics Authority na may bagong kasi mga batas nga. Opo. May amendments. May mga amendments na pwede daw i-correct yun. Kung itong binabanggit na yan ay yung bagong batas na sinasabi nila na wala pang implementing rules or regulation, hintayin po natin may implementing rules or regulation. Kung talagang madadamay yung mismong sex na yan. Oo, yung mismong kasarian. Yes. 'Di ba? Para masingil kayo ng 10,000 pesos. Pero po, mas maganda, kumonsulta na po kayo sa isang abogado para po magawa ang isang formal na petisyon for filing po yon. Ano po? Mula naman kay John ng Bukidnon. May tanong po ako sa lupa namin. Meron pong tumitira ngayon na apo ng dating may-ari ng lupa. Ayaw po niyang umalis. Legal naman po ang pagkabili namin at wala pa siya noong nabili namin ang lupa. Medyo matagal na rin po silang nakatira doon. Hinahayaan lang namin kasi hindi namin gusto ng away. Ano-ano po ba ang legal na paraan para mapaalis sila? Una po, hindi dapat napapatagal ng sobrang tagal. Katulad nga po ng aking nabanggit kanina, Sir John, na meron po kasing paraan na kung saan yung lupa walang adverse claim, walang ibang nag-aangkin. Walang nagsasabi man lang, nagpapahayag na akin yan pagka nagkalipas po ang 30 taon. Stop na po ang lahat. Ang tawag doon, estoppel, ay papasok na po yung estoppel. Hindi na po pwede mag-claim ang iba na, lupa ko yan pwede na po patituluhan yon yung nakatira doon dahil 30 taon po
na walang umiistorbo sa kanila. Di ba? Eh pagka po pinahaba niyo po ng pinahaba, eh mawawala po yung karapatan nyo sa lupang yan because as if po walang nagmamay-ari sa lupang yan. Di ba? So ang siguro po, ano yung mga tinatanong nyo, ano yung mga remedyo namin? Opo. Ano yung mga pwede Para namin? mapaalis po. So unahin po natin barangay. Maganda po siguro makapunta muna kayo sa barangay din. Tama po. Di ba? But at the same time, habang ginagawa nyo yun, ay yung pong titulo sa lupa. Kinakailangang ayusin nyo po, baka naman maya-maya, hanggang sa kasalukuyan, eh doon pa sa original na may-ari na nakapangalan yung lupa. Eh, pati po kayo maki-question, anong karapatan nyo magpaalis sa amin? Tama. Papakita ka ngayon ng deed of sale. Kaya questionin naman nila yan. Fake yan, hindi totoo yan. Paano makakapag-testify ngayon yung mga nakapirma dyan, patay na. Tama. Wala na. So, Opo. kinakailangan Asikasuhin na po dire-diretso. asikasuhin na kagad muna yung mga papeles. Opo. Pagkatapos at the same time, daanin po sa magandang usapan muna sa barangay. Kinakailangan sa barangay pa lang, baka naman pwede mabigyan ng pagkakataon, nabigyan kayo siya ng halimbawa 5 buwan para makaalis. Huwag nyo naman kagad paaalisin. Opo. Kasi natiis nyo nga ng ilang taong hindi Kaya pinaalis nga eh. po. Biglaan nyo na lang kagad pinapaalis ngayon. Para naman makapag-settle din sa ibang lugar. Nadadaan naman po ang lahat sa usapan. Pero, sabi nga, you cannot go to court without clean hands. Yes. Eh kinakailangan, kung pupunta ka man sa korte, pupunta sa punto na magpapile po kayo ng kasong whether criminal o kasong sibil para mapaalis po yung naandyan sa lupa, eh kinakailangan magpakita muna kayo na kayo ang may-ari sa lupa. Tama. Kung may duda kung kayo ang may-ari sa lupa, hindi nyo po mapapaalis yun. Bandang huli, baka po kayo pa makastigo ng korte at sasabihin peke pa yung lahat ng mga papeles na meron kayo. Diba? Minsan kasi yung pagpapabaya Opo. doon sa isang karapatan. Halimbawa, meron kang lupa. Pagkatapos hindi mo man lang nilagyan to ng bakod. Parang, sige, nag-iinganyo ka pa, pumasok kayo lahat dito. Tapos pag nagpasukan, pinabayaan mo ng mga napakatagal na taon, tsaka mo paaalisin. Ikaw din na masisisi. Kasi hindi kami makakapag-squat dan at hindi naman ikaw nagsasabing ikaw pala may-ari niyan, tapos bigla mo kami paaalisin. Parang you slept on your right daw You po. slept on your rights at natulog pa ka po sa inyo pong karapatan eh. Kinakailangan po na yung karapatan ay every now and then ay proactive tayo. Lagi po nating ipinapakita sa iba. Lagi nating ipinapahayag sa iba para yung karapatang yan nare-respeto rin. Tama. Oo. Kasi naman, paano nga kayo lupang yan? Wala pala nagmamay-ari. Oo. Tama. Ang tawag natin dyan, lagi natin tinatawag, squatter yung mga yan, squatter. Paano po magiging squatter kung yung lupa naman wala nagmamay-ari? O di bandang huli, all through the process of the time, yung haba ng panahon, Baka ma-acquire. magiging kanya na lang po. O kanila na lang po yung lupang yan. Ayun, ako mga kasambahay. Ipagpatuloy niyo po ang pagpapadala ng inyong mga katanungan dito sa atin at susubukan po natin lahat yan masagot. Kaya lang po, medyo magbe-break muna kami. Babalik kami. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Ayan, mga kasambahay, ito na po mula kay Alvin at ang text niya, Atty. M. Ayan, good day po Attorney G at Attorney M. Paano po ba ang process ng pag-adopt namin ni Mrs. sa anak niya sa pagkadalaga? 8 years na po kaming kasal. Gusto ko na po sanang ipangalan sa akin. Ayan, oo. So, Last week lang nandito si Fiscal Loli. Pero ito ay hindi ito applicable dito yung bagong batas natin. Dahil yung bagong batas ay patungkol doon sa mga pinalabas anak nila kahit hindi nila anak, yung tinatawag na simulation of birth. Opo. Ito ay gustong i-adapt ng isang asawa na kung saan yung a-adapt niya ay yung mismong anak ng kanyang. Madali po yun. Yan po ay covered po ng tinatawag na domestic adoption law. Magpapailan po tayo ng formal na petition. Pero ang unahin po natin, maganda pumunta muna po tayo sa DSWD. Yes. Sapagkat may mga requirements, documentary requirements para po mapabilis po ang pag-a-adapt. Actually, mabilis po ito sapagkat ito po yung anak na ng inyo pong asawa. So, hindi na po ito ganun ka... Hindi kasi tedious kagaya po. Kasi po may mga titingnan pa, may mga 6 months pa. Mga titira pa yung bata titira doon. yung bata, kinakailangan alamin pa kung compatible, di ba? Ito po wala na dahil nga siyempre anak na po ito ng inyong asawa. Kaya lang, kinakailangan dumaan po tayo lagi sa DSWD pagka po ganyan mag-a-adapt tayo upang sila na rin po yung makapag-guide sa atin. At siyempre po, kakailanganin po natin ng isang abogado. Pagka ganitong klaseng proseso ng adoption, ay ito po ay kinakailangan pumunta tayo sa korte. Di ba? At kinakailangan may formal na petisyon na ipapile po sa korte. May mga hearing po yan.
Kaya kakailanganin natin na meron tayong tutulong para po sa atin. Kumonsulta na po kayo sa isang abogado. At kung ang kalagayan nyo naman po sa buhay, kayo naman po ay sabihin na po natin na medyo hindi naman nakakariwasa, pwede nyo pong subukan pumunta mga kasambahay dyan po sa ating pong PAW, Public Attorney's Office po yan. At pwede po sila magbigay ng libreng serbisyo. Pwede rin po kayo pumunta sa sa Integrated Bar of the Philippines, sa IBP. Dahil pwede rin po sila makatulong sa inyo. Tama. Diba? Yan po yung mga... Dami pong pwedeng tumulong. Kinakailangan na hindi hadlang dapat yung mga ganitong napakagandang intensyon maging hadlang yung kawalan Tama. ng pera o pagiging mahirap sa buhay. Ayan, ito naman ang katanungan mula kay Willie ng Pasig. Good AM po, nalaglag po sa tricycle ang pasahero ko dahil sa pagtitext. Noong malaglag, nabangga ng sasakyang kotse. Ngayon, ang gastos ay hinihingi sa tricycle driver. Tama po ba na sa akin hingi ng lahat ng gastos ng pagpapa-ospital? Doon naman akong... Dapat na gano'n legally or science. Sa bandang huli, akala ko yung cellphone kasi ang nasagasaan ng kotse. Yung pala yung tao na nasagasaan ng kotse. Una po, sa ganito, ang tinitingnan muna ay, meron po kasing prinsipyo sa batas. He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Anong ibig sabihin nun? Ite-trace mo mabuti. Sino ba ang pinagsimulaan ng aksidenteng yan? Saan ba talaga nagsimula? Dito po siyempre, ang magiging kontensyon, ikaw ba bilang tricycle driver ay nagkaroon ng negligence? Yes. Oo, kaya nagkaroon ng injury. Yes. Di ba? Titingnan po muna mabuti. Sino ba ang cause of the cause? Kung bakit nagkaroon ng cause na yan? Di ba? Kung mapapatunayan mo na ang kadahilanan naman ng pagkakahulog nung pasahero mo ay hindi ikaw, ayos ang kalsada, ang speed limit mo naman ay napakabagal naman talaga. Wala kayong negligence. Ino-observe mo naman ng tama. Ang iyong sasakyan naman ay nakarehistro. Wala ka naman talaga namang violation kung todo. sa traffic regulations. At ikaw naman ay wala pang previous na violation. Wala ka pang previous na infraction. Halimbawa, ay pwede mong mapatunayan na hindi ikaw ang cause of the cause. Pwede mong patunayan na ang pagkakalaglag niya ay dahil doon sa kanyang pagte-text. Di ba? Dahil sa hindi siya nakahawak. So, wala kang liability kung hindi siya. Tama. Ngayon, kaya lang, siyempre, meron po kasi tayong tinatawag na common carrier. Yes. Common carrier po kasi yan. Common carrier siya eh. Oo, so therefore po, kalimitan, nag-share ka ng liability. Pero, wag natin kalilimutan. Sa aking palagay, hindi po dapat sa iyo lamang mabigay ang obligasyon para, Atty. M, ikaw ay magbayad. Palagay ko po pati yung nakabangga ng kotse. Hindi ba? Kung may negligence din po, siguro tingnan din po natin. Kinakailangan, baka naman maya-maya. Nagte-text din pala yung nagdadrive ng kotse. Kaya nga, May ebidensya at may nakakita. Hindi, nagte-text din yan. O kaya naman yung nagdadrive ng kotse. Napakabilis din ng pagmamaneho. Di ba? So, lahat po ng mga bagay-bagay na yan, base sa ebidensya, base sa mga witnesses, diyan po makikita sino talaga ang may may kasalanan. Opo. Kaya lang, sa puntong ito, titingnan muna kaagad natin, kaysa magturuan, atin po munang tingnan yung kalagayan nung nasaktan. Bago tayo magturuan ng kahit sino, siguraduhin muna natin na maayos na yung kalagayan nung nasaktan. Kasi napakahirap naman nagtuturuan kayo, hindi malaman kung sino magbabayad sa ospital. Ni wala man na nag-aarugado sa baka napakahirap din ang buhay noong na-aksidenteng yan. Di ba? Unahin muna natin yon yung na-aksidente. Dito po, ebidensya po ang magsasabi kung sino talaga ang dapat. Pero sa akin palagay, mukhang sa pagkitext niya, Atty. M, parang pinapahayag niya na nag-share na siya. Nag-initial na siya. Ang nagiging tanong lang niya, dapat ba Ako lang lahat yan? ba? Opo. Oo. Me alone. Pero Attorney G, tinuturo ko yan sa PLM eh. Oo, kasi ano yan, kapag ang mangyayari po dyan, so kung may negligence po yung kayo, tapos may negligence din yung isang sasakyan, tinatawag po yan na joint tortfeasor. So pwede po kayong habulin pareho. Ngayon kung talagang mapatunayan na may negligence din yung kabila, yung nakabangga po, kumbaga pwede kayong mag-share later on, pero kahit sino po sa inyo, pwedeng singilin nung na-aksidente. Siguro nga, siya ay medyo nag-aalala dahil mukhang siya lang ang sinisingil. Opo, siya lang mukhang siya ang pinupuntahan. Dahil siguro napakabait nyo, kayo yung mismong nakikita nilang
madaling bumigay. Opo. Di ba? Pero pagka po nagkagano naman, pwede naman kayo ring maningil. Opo. Doon naman doon sa, yung share naman niya. Parang prorated Doon sa po. may-ari ng sasakyan, sa kotse naman yan. Opo. Oo. Tapos, Attorney G, kung ma-prove din naman na may negligence din yung mismong pasahero, pwedeng ma-mitigate yung liability, yung mababawasan. Mapapababa po yung magiging liability noong pong parehas kayo yung dalawa, Opo, yung driver opo. ng motor at saka ng tricycle at saka driver po ng kotse. Sa bandang huli po yan, pag-usap-usapan na lang. Pag-usap-usapan, kasi wala naman po may gusto na ma-aksidente. Wala naman pong gusto na bumagsak siya sa tricycle at masagasaan pa ng lahat po kayo ay sa aking palagay wala po may gusto dyan. Kaya kinakailangan pag-usap-usapan na lang po. Dahil pag nakipagmatigasan, kaso nga abutin, mas malaki pa po Mas ang gagastos po gagastusin kayo. nyo. Kesa doon sa naipagamot na at yung danyos na sinapit Tama. noong mismong na-aksidente na yan. At doon sa na-aksidente rin, medyo pag-isipan mo rin mabuti kung ikaw yon na huwag kang text ng text. Bawal mag-text pag nagdadrive. Hindi, mahirap yung ganyan na nagbabiyahe ka, text ka ng text, kaya tuloy na nanakawan. Nahahablutan ng mga... Di ba, pagka nasa sasakyan tayo, maingat din tayo. Lagi tayong tumitingin sa ating paligid pagka tayo nakasakay sa jeep. Lalo na Nakasakay sa pagpababa tricycle. po, baka mamaya. Oo, susuot ka halimbawa ng kwintas na medyo mamahalin ba? Nagte-text ka, hindi mo na Hawak nakita. tuloy. Opo. Oo, hindi mo na nakita. Talaga pong magkakaroon ng aksidente. Ang sa atin po, napipigilan sana yung mga ganyang bagay. Kung tayo rin, alerto rin. Nag-iingat din Oo, po. nag-iingat din. Hindi naman tayo pabayarin. Napakahirap pong laging isinisisi sa iba. Yung kapabayaan din po natin. Tayo rin po sinasabihan na pag nasa publiko, hanggat maaari, huwag kang text ng text. Para nakikita mo sino yung nasa paligid mo. Alert ka dapat. Maya-maya, may butas na pala dyan, text ka ng text, nahulog ka na. Opo. Oo, hindi mo pa napapansin. Tapos ang sisisihin mo, kasalanan ng DPWH yan. Hindi kasi tinakpan yan. Yung bandang manhole, huli, ganyan. kasalanan mo yan. Text ka ng text eh. Ganun po yun. Opo. Diba? He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Sasabihin nung nahulog, kasalanan niya ng DP kasi dapat tinakpan nila yan. Diba? Pero mali din naman yung bukas ang manhole. Opo. Kailangan dapat nakasarado rin. Opo. Pero walang mahuhulog doon sa manhole kung ikaw naman ay alerto rin. Diba? Mula kay Rose ng Bulacan, Ayan, ang tanong po ni Rose, may inampon po ang tiyahin ko. Simulated birth certificate po, year 1977. Ngayon po, patay na po tiyahin ko na nag-ampon at ibinigay ang ari-arian niya sa biological son niya. Na-transfer na po sa anak ang property niya pero nanggugulo po ang ampon. Ano po ang dapat gawin para malaman na wala siyang karapatan sa ari-arian ng umampon sa kanya? Ayaw po niyang tumigil. Sinasabi niya sa birth certificate niya na mother niya ang tiyahin ko pero hindi naman po dumaan sa tamang proseso. Ano po ba ang dapat gawin? Thanks ganito po yun eh. Siyempre po, ang best evidence dyan para patunayan na siya talaga ay biological child, ay siyempre yung birth certificate. Opo. Maliban na lang, kung may ipipresenta kayong mga testimonya o testigo magsasabing hindi Opo. niya anak yan. Opo. Wala silang anak yan dahil nung panahong yan. Panahong yan, artista yan. Oo, 5 ang pelikula niyan. Paano nakapagbuntis yan? Yung mga ganon. Kinakailangan may magpapatunay. Otherwise po, ang mananaig dyan, Yung birth birth certificate. At pagka sinabi nyo, hindi, simulated yung birth niyan, pinalabas lang na yan ay anak. Hindi po. Nadali po natin sabihin yon. Unless makapagpakita tayo ngayon ng credible evidence na magsasabing, hindi, pineke ang birth certificate na yan, simulation yan. Hindi talaga siya anak Oo. at ampon siya. Ngayon, hanggat walang naipapakita, halimbawa, walang naipapakita ang kahit sino na ebidensya o witnesses, yan pong mismong papel na yan ay pwede niyang gamitin at sabihin na mukhang na-deprive siya ng kanyang karapatan sa pagmamana. Ano ibig sabihin? Sa pagmamana po, kung namatay ng merong last will and testament, masusunod yung last will and testament. Pero kung namatay ng walang last will and testament, papasok po yung probisyon ng batas natin sa pagmamana. Tama. At ano po yun? Pagka po wala pong last will and testament, lahat po ng legitimate children ay pare-parehas po ang hati. Equal po. Equal po. Ang ibig sabihin, kung piso ka, piso ako. Ganun po. Kung may illegitimate child, 50 lang siya. Kung merong ampon na hindi naman talaga walang papeles, na ganyan, wala po siyang mana. Wala. Kasi maliban na lang kung siya ay pinamanahan sa last will and testament.
So, sinasabi po natin, mukhang wala naman pong last will and testament base sa inyong pagkakatext. And therefore, sa aking palagay, base sa dokumentong hawak niya at sa birth certificate na hawak niya, maghahabol talaga siya at patutunayan niyang mali na yung biological child lang ang nagmana. May karapatan. Oo, kasi po ang hirap din nung sasabihin, sinabi kasi ni ganito ni ganyan Sabi kasi ni ganun hindi pwede kasing ganyan na anak siya Mahirap po kasi yung sabi-sabi. Ang nagsasalita dito, yung dokumento. Pwedeng sabi-sabi kung may credible witness na maipapaharap. Saka, Attorney G, di ba sa Civil Code, mayroon lang period para ma-challenge ang paternity and filiation ng isang bata. Opo Kaya po kung yung period na yan ay naglaps na, therefore, ang presumption na sa batas, conclusive presumption, anak yan. Yes. At dahil sa anak yan, entitled po siya sa kanyang sa karapatan. Kaya po pag-aralan niyo po mabuti yung mga dates, yung mga datos, napaka-importante po at May kung sino ebidensya. Opo. yung mga nakakakilala sa mag-asawa na pwede magsabi na hindi niya talaga anak yan. Yan. O last question daw. Last question mula kay Isabel via Facebook. Good morning po. Itanong ko lang po ang lahat ng property namin na naipundar ng mga anak dahil sa pagtatrabaho sa labas ng bansa ay nakapangalan lahat sa aming ama. Ang problema po, may isang babae na nagmamanipula sa aming ama na sinasabing anak din daw niya. Nagkaroon na rin po ng malaking problema sa relasyon naming mga anak at puro yung babae ang pinapakinggan niya hanggang sa dumating ang time na gusto na ibenta ng tatay ko mga property namin na kaming mga anak niya ang nagpundar. Ano po kaya ang maaaring maging aksyon na pwedeng gawin? Alam niyo po, may malaki po tayong problema dyan. Sapagkat kung ang lahat po ng mga ari-ari ang inyo pong nabanggit, natulingan na yan, ay mga ari-ari ang nakapangalan po sa inyo pong ama mismo. Therefore po, sa batas natin, ang ama niyo po ang may karapatan doon sa lupang yan o sa mga ari-ari ang yan. Tama. Papasok lang po ang inyong mga karapatan kapag po nawala na sa mundong ito ang inyo pong ama. Opo. Therefore, siya po ang nakapangalan, therefore siya po ang may absolute right Kung kanino niya gusto. kung kahit po sabihin na natin na ang source talaga ng pondong ipinambili sa mga ari-ari ang yan ay galing sa inyo lahat. Sabihin na po natin, hindi naman po yung source ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito, kanino nakapangalan Tama. ang mga ari-arian na yan. At kung kanino po yun, siya po ang may absolute right. May tinatawag kami sa civil law, yung sa law on property, yung lahat ng dues, yung lahat ng karapatan, yung mga Right to use, right to abuse. the right to abuse, the right to dispose, di ba? Opo. Yan pong lahat ng karapatang yan ay nasa may-ari kung sino ang nakalagay doon. As a matter of fact, Attorney G, kung ganun na sa tatay nakapangalan, pwede niya pang ibenta. Subukan niyo po, ito ay titingnan lang po natin, kung meron kayo mapapakita mga iba pang ebidensya, subukan niyo pong magpa-annotate sa likod po ng mga titulo, kung yan ang mga lupa, ipanotate niyo po ang inyong claim doon sa lupang yan. Di ba? Pero kung wala naman po kayong papeles na mapapakita, hindi po papayagan yan ng Register of Deeds. Di ba? Paraan lang yun para hindi kagad madispatcha na madispatcha. Kung papayagan na ipa-annotate yung claim ninyo sa mga ari-ariang yan sa likod mismo ng titulo. Kung papayagan ng Register of Deeds. Siyempre may mga panuntunan yan. Titingnan yung mga affidavit ninyo. Pero kung hindi po, kung wala po mga ganon, nako, pasensya na po pero madidispose po yan ng inyong ama sa kung anong paraan niya madispose. Benta, sangla, o ano paman. Sapagkat sa kanya po nakapangalan. Diba? Lesson of the story, maganda rin po, mag-usap na lang kayo ng inyong ama na pagsabihan na huwag namang madispose ang lahat ng ari-arian. Buhati ka muna. Ayan, good morning. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, hindi ko nabati kanina, good morning. Sa lahat ng mga estudyante kong nagbabakasyon sa PLM, Ayun. antayin ko kayo next sem. At sa lahat ng estudyante ko sa San Sebastian College of Law, mag-aral kayo ng mabuti. At dahil si Atty. M. papunta bukas sa Palawan, binabati natin ang lahat ng Palawenya. Yes. Naku, asahan yung pagdating ni Atty. M. bukas dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, yung mga naging tanong sa Facebook Live. Opo. Ang dami. Opo. Sasagutin po muli natin sa mga susunod na panahon na hindi tayo mag-guess muna para makasagot kami sa inyong mga katanungan. Dami po lagi, Attorney G. Oo. Kaya naman mga kasabay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa inyong programa. Lagi po niyong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na ang UNTV News Break. Maraming salamat po.